pa, Bareta alas 7, digdi sa GB, garantisadong Bareta. Marindaga mga tugang uyapo ang mga bareta ngunya ng Martes. Kami ang mahatudkan bareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako mo po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, ako Bicol Party List nagpahayag na utang nabuot ninda sa mga Bicolano ang sagararay panggana sa minatapos pa siya ng eleksyon. Bagwis Award hinagad kan DTI Albay na aprobit saran kan mga retail establishments sa probinsya nin Albay. Mga Bicolano athletes na masabak sa palarong pambansa sa Lawag City, preparado na. Pagkontra sa ilegal na droga, sentro kan atensyon ngunyan kan Daraga Municipal Police Station. Sa lado nasyonal, DepEd ikinaugma ang 100,000 pesos na dagdag sa election honoraria kan mga paratokdo asin poll workers. PBBM daipang napipili na isasalida kay PNP Chief Marbil sigun sa Malacanang. Malacanang naghagad ng pagsabot sa rehabilitasyon sa San Juanico Bridge. Karne nin manok asin mga bunay, safe kaunon sigun sa Bureau of Animal Industry. Sa ibang nasyon, Russia nagtugot na makipagkasundo sa Ukraine. Baretang Sports, Pinay tennis star Alex Yala suminakat pa ang ranking sa Women's Tennis Association. Detalles kan barata. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Utang nabuot kan ako Bicol Party List sa mga Bicolano ang ikaanom na pagkakataon na pagserbe matapos mangganang party list organization sa minatapos pa sa ng eleksyon. Sa entrevista kan DCGB News kay ako Bicol Party List Executive Director asin Alkalde Alfredo Garbin Jr. kan Legazpi City, nakakuan in duwang tukawan ang ako Bicol sa 20th Congress matapos makakuanin 2.56% kan total votes cast. Katakod kini, sinabi ni Garbin na bilang balik sa tiwala na itanaw sa indakan mga Bicolano, mas papakusugon pa kan ako Bicol ang pagpartisipar sa gabos na deliberasyon sa Kongreso asin pagbusol kan mga programa. Sinabi ni Garbin na katuwang niya sa mga inisyatibong ini si ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Kasudma ginibo kan COMELEC ang proklamasyon sa mga nanggaranang party list organization sa bilog na nasyon sa pangangenot ni COMELEC Chair George Erwin Garcia asin National Board of Canvassers. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nakaresibinin 50 rolyo nin long-lasting insecticide, treated screens or net, an anom na Provincial Government of Albay managed hospitals sa pamamayo kan Albay Provincial Health Office o APHO. Sigun kay APHO Dengue Prevention and Control Program Coordinator Maria Cyril Garcia, ang inisyatibong ini katakod kan padagos na espuersos kan gobyerno na labanan ang paglangkaw kan kaso nin dengue fever sa probinsya. Ang mga nakaresibi kan screens, iyo ang Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, Dr. Lorenzo P. Ziga Memorial District Hospital, Pantao District Hospital. Kaibahan naman ang Piuduran Memorial District Hospital, Rapu-Rapu District Hospital, asin Magnito Municipal Hospital. Sigun pa kay Garcia, ang augmentation ginibo matapos na maitalaan sa datos kan APHO, Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, ang 332 na kaso ng dengue, poon Enero sa Pebrero, ngunya na taon. Ang
Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mas halawig na durasyon kan mga lisensya sa mga propesyon ang maawat na ibusol na lay ni 3rd District Congressman-elect Adrian Salceda sa pagbukas kan 20th Congress sa Hulyo. Sigun sa iya, ang mga dynamic profession aro kan IT ma-renew kada 5 taon, mantang ang mga established profession aro kan mga partukdo asin librarian ma-renew kada 10 taon. Sinabi kani na maabot man kan propestong lakdang nabawasan ang red tape asin gastos sa pag-renew alay sa pagkakalkulong 15,000 pesos na nagagastos sa laog ni 10 taon para sa continuing professional development renewal. Posible ning magbaba asin maging 2,000 pesos na sana. Sa ayong tanawan doon, napigigipon na ini sa ibang nasyon aro kan Canada na 10 taon ang lisensya kan aircraft engineer, mantang sa Germany lifetime license ang ipigtatao sa mga doktor basta padagos ang CPD asin malinig ang ethics record. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pig-inganyar kan Department of Trade and Industry o DTI Albay ang gabos ng mga retail establishments sa probinsya na aprobitsaran ang pagmidbid na Bagwis Award kan ahensya. Sigon kay Jean Teresa Besinal, Trade and Industry Development Specialist kan DTI Albay, importante ang pag-aprobitsar kan pagmidbid na ini, tanganing mapahiling ang dedikasyon kan sarong negosyo sa pagserbi sa mga parabakal. Ang DTI Bagwis Program nagtataonin onra asin pagmidbid sa mga establishmento na magsunod sa mga karapatan kan mga consumer. Maawat man kan programa ang pagmukna nin mga consumer welfare desk o opisina para sa mga customer relations sa laog nin mga mall, tanganing marikas na masolusyonan ang mga reklamo. Sinabi pa ni Bisinal na ang pagkakaigwanin Bagwis Award sa sarong business establishment nagpapahiling na ang mga negosyante nagbubusol nin patas asin onestong pagnenegosyo. Pupunana sa mas lalo madaling panahon ang community outreach para sa cervical cancer screening sa Albay. Katakod ini kan esperto kan Albay Provincial Health Office mananangon sa Cervical Cancer Screening Services Campaign, tanganing mas mayrani o mas dakol ang maka-aprobitsyar kan sa sharing na programa. Sigon kay Hazel Lynn Bartolome, Cancer Program Coordinator kan PHO, makikipag-koordinar ang ahensya sa o kaya ang opisina sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, Bicol Cancer Center, asin mga local government units sa probinsya, tanganing maging matriyumpo ang aktibidad. Sinabi ni Bartolome, magkakaigwanin mga iba-ibang importansya o gibuon ang mga health facilities asin mga gobyerno lokal, lalo na ang asistensyang teknikal, tanganing dahil pa ma-train ni Marahay ang ibang LGU na mag-test ka nasabing helang. Sinabi niya na ang inisyatibong ini parte kan sa indang kampanya kontra sa cervical cancer na madurar poon ngunya na bulan sagkod Disyembre ngunya na taon. Pigtatauan atensyon kan Daraga Municipal Police Station ang pagkontra sa illegal na droga. Sa entrevista kan DCGB News kay Daraga Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, sa iyang sinabi na saro sa pigbabantayan kan sa indang hepatura, iyo ang Duterte Highway sa pagsasabing pigpipiling lugar ini,
kan mga mararaot na elementos dahil kulang ang CCTV na iyukutaan ma-monitor sa hiro kan tawo. Sinabi ni Azotea na dakol ng pakinabang ang Duterte Highway kung saan ini ang nagsisilbing alternatibong ruta kan mga bihikulos para makalikay sa gubot kan trapiko, venue kan mga konsyerto asin tambakan nin mga basura. Sa ibong kaini, kaipuhan man i-monitor ang lugar kontra sa posibilidad kan transaksyon kan illegal na droga. Mantang saro sa saindang solusyon, iyo ang pag-deploy nin mga personahes kan pulisya. Preparado na ang mga atletang Bicolano na masabak sa palarong pambansa ngunyan na bulan. Sigun kay DepEd, Sports Officer Dexter Season, naghali na kasudma ang primerong grupo kan mga atleta pasasiring sa Lawag City, Ilocos Norte. Enot na nagbiyahe ang mga mapartisipar sa team sports o mga kawat na kumpesto ng tulob paitaas ng mga players. Ngunyan aldaw, pigdalauman na duwa pang biyahe ang matud kan masunod na mga batches kan mga atleta, coaches asin mga chaperons. Naarestar ang tulong suspect sa illegal na sugal. Kanma nito Municipal Police Station kan Mayo 19, bandang alas 9:50 o bandang alas 9:15 nin pagkaaga sa nito Albay. Sigon kay Police Captain Jeric Banaynal, basado sa warrant of arrest na ipinaluwas ni Honorable Judge Jason Genova Rodenas, mahampang sina alias Litalin, asin B, nasa legal na edad, asin residentes kan lugar, sa kasong violasyon kan Presidential Decree number 1602, kung saan may piyansang 18,000 pesos kada individual. Sa presente, nasa kustudya na kan nito Municipal Police Station ang tulong suspect para sa magkakanigong disposisyon. Yan ang primerong kaptang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kaini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian ng masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin Iguaman Sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Sadiri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D.
Uy pre, si Ru dito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. May plasma ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plasman. Arugan Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan na lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mababakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Ikinaugma kan Department of Education ang 1,000 pesos na dagdag para sa election honoraria kan mga paratokdo as nagserving pool workers na kaaging piralian. Sigun kay Deputy Secretary Sani Angara, dakulaan may tatabang kani sa ribo-ribong paratokdo sa nasyon asin maging sa mga staff. Sinabi niyang gabusinda ibinuhos ang gabos na oras para masiguro ang integridad kan electoral process ka nasyon. Pinasalamatan man ni Angara si Presidente Bongbong Marcos asin Budget Secretary Amina Pangandaman dahil sa sendang marikas na aksyon. Tinawanin punto kanina dakul ang bagan mga paratokdo asin mga staff sa record-breaking na voters turnout sa nakaaging piralian. Supisyente ang supply kan 20 pesos kada kilong bagas sa mga kadiwa store sagod sa katapusan kan taon sigon sa National Food Authority o NFA.
Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson, madurar sa Desyembre 2025 ang supply nin baratong bagas para sa mga vulnerable sector arugan mga nagtitios, senior citizen, solo parent, asin mga tawong may kapansanan. Dagdag pa niya na kada pamilya pwedeng makabakal nin sagod 30 kilos nin bagas kada bulan. Pinuunan kan Department of Agriculture ang distribusyon nin 20 pesos kada kilong bagas sa nagkapirang mga lugar gamit ang aning paroy gikan sa mga Pilipinong parauma. Hinagad kan Malacanang ang mahiwas na pagsabot kan publiko na nagagamit sa San Juanico Bridge dahil maaloy ang rehabilitasyon kini. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na may mga pangangiipong mairahay ang San Juanico Bridge tanganing di mabugtak sa peligro ang kaligtasan kan publiko asin maiwasan ang anuman na disgrasya. Sinabi niya na sinugo na ang mga ahensya na may kinaraman sa rehabilitasyon na magkaigwan ng makusog na koordinasyon sa local government units asin stakeholders para maiwasan ang pagkaatraso. Napag-araman kan Malacanang sa Department of Public Works and Highways na nakatalaan na ipairahay ang 2.16 kilometros na laba kan San Juanico Bridge na madurar nin 2 taon. Asin pigkakarkulong gagastusan ni 900 milyones pesos. Aminado man ang Malacanang na dakol ang maapektaran sa rehabilitasyon pero dapat hilingon ini sa positibong paagi kaysa magkaigwa nin disgrasya. Daay pang impormasyon ang Presidential Communications Office o PCO kung igwanang napili si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para isalida kay Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Kasunod ini kan extension sa serbisyo ni Marbil sagod matapos ang May elections na dapat nagretiro na sa serbisyo kaito pang Pebrero 7, 2025. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nawara pang pigpapaabot sa iya ang presidente kung si Isay ang napili kaini na masunod sa PNP Chief. Gabos na mga naglalataw na pangaran kan police officials. Sa ngunyan matitibay asin igwang integridad. Alagad halato na sana kung si Isay ang pipilion kan presidente. Nakatalaan na magtapos sa June 4 ang extension sa serbisyo ni Marbil. Asin dakol na mga pangaran kan police generals ang naglalataw na posibleng isalida sa PNP chief. Sinabi ni Castro na ia-anunsyo kan palasyo ang magiging katrokis ni Marbil sa oras na makapili na ang presidente. Duwa na okudan na eleksyon ni Presidente Bongbong Marcos sa minatapos pa siya ng eleksyon matapos na rin magtriumpo ang nakasangat gabos sa Senado ang mga kandidato kan administrasyon. Sa sayang pinakaenot na podcast, sinabi kan Presidente na nagsawan ang publiko sa ribok sa politika kaya maski ang naginibo ang gabos para sa eleksyon igwamang gararay nin mga nagkadaraog sa peralian. Bako sa nani para sa administrasyon kundi para sa gabos kaya tama na ang pamumulitika asin ang panguna ang mga trabaho. Ikaduwa na naukudan kan Presidente iyo ang disganado na ang mga tao sa serbisyo kan gobyerno dahil dai mamamatean ang pakinabang sa mga pigigibo kan administrasyon. Aminado si Marcos na bagulbol ni marahay aniro kan mga proyekto kaya ini ang tututukan ngunyan kan gobyerno pagkatapos kan eleksyon. Sinabi kang Presidente na di natawan insufisyenteng atensyon ang mga saradit na bagay para maging maginhawa ang pang-urual daw na buhay kan tao aron na kan pila sa tren, traffic, sin iba pa kaya iningunyan ang dapat na matutukan. Dalang digdi sinabi ni Marcos na kay po na ini ang sa indang tututukan asin tapuson para maski wala na sinda sa gobyerno may mahiling man lamang ang mga tao na naginibuhan kan sa iyang administrasyon. Siniguro kan Bureau of Animal Industry o BAI
Sa publiko na ang poultry products, kaibahan ang karne nin manok asin mga bunay, mantinidong ligtas para sa konsumo nin tawo. Iniapesar ka na inot ng nairehistrong kaso nin avian influenza sa Camarines Sur. Nangunya na resolbera na. Matapos madetect ang kaso ang mga apektadong lugar, tulos man na ipinairarom sa quarantine. Ang depopulasyon tamang pagtapok asin mga lakdang sa disinfection, iyo ang makaskas man na ipinautob susog sa National Animal Health Protocols. Sigun sa BAI, mantinidoan sa indang commitment sa animal health, public safety asin proteksyon kan food security kan nasyon. Padagos man ang sa indang kolaborasyon sa lokal na gobyerno asin stakeholders, tanganing mamantinir ang sarong ligtas asin resilient na poultry sector. Bareta, hali sa ibang nasyon, inanunsyo ni US President Donald Trump ang tulos na pagkasundo kan Russia asin Ukraine. Ang anunsyo ginibo matapos ang 2 oras na pag-ururo ni Trump asin Russian President Vladimir Putin sa paagi ng telepono. Sigun kay Trump, nagtugot na si Putin asin itataong kwenta na kini ang anuman na kondisyon na idalatag para dagos nang may sulong ang peace deal. Gusto kan Russia na magkaigwapa ng dakulang investment sa US kung matapos na ang giyaran nila sa Ukraine. Matapos na napod sa ipinaisi ni Trump ang sa indang pag-ururon sa nakabarang lideras ka nasyon araw ka Ukrainian President Volodymyr Zelensky, European Commission President Ursula von der Leyen, French President Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz asin Finnish President Alexander Stubb. Pabor man si Trump na dapat magpatahaw sa peace deal si Pope Leo XIV. Baratang sports, nagitaas pang lalo ang world ranking sa Women's Tennis Association o WTA ni Pinay tennis star Alex Yala. Sa pinakabagong listahan na ipinaluwas kan WTA, nasa pang 79 o 69 ng pwesto ngunyan si Yala. Ang pagsakat kan ranking ni Yala maski na iniatab nagpalyar sa primerong round pa kan Italian Open kan nakaaging simana. Mantinidong nasa primerong pwesto si Arina Sabalenka, mantang ang nakaibahan ni Yala sa doubles kan Italian Open na si Coco Gauff nasa panduang pwesto. Magigirumduman na kanakaaging bulan, nasa pang rank 72 ang Pinay tennis star na iyo ang pinakahalangkaw na ranking na sa iyang nakamtan sa iyang tennis career. Ultimo sa detalles kang bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Okay, naaga po para po sa tuyang weather forecast mo niya na alaw ni Martes, ang low pressure area na nabilugan sa hapon sa may area ng Palawan, hindi man huring namataan mo niya na alas 3 din aga sa distansyang 375 kilometers west-southwest ng Aborlan, Palawan. Nakapalawag man ini sa intertropical convergence zone na nakakapekto man duman sa may Mindanao asin Palawan. Samantala, easterlies ang padagos man nakakapekto sa natatanang parte man kan sa nasyon, kabali naman ang Bicol region. And dahil sa epekto man kang easterlies, ang kabikulan sa maghapon padagos man nilalauman na magkakaigwa. And generally, mainit na panahon, alagad igwa man dyan sa mga pulong-pulong pagkuran o pagkikilat asin pagdaguldo, lalo na sa bandang hapon asin sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na halik sa sirangan hanggang sa timog sirangan ang mamasian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatay agwat kan temperatura sa maghapon 125 hanggang 34 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:18 ngunin aga, masunod pa dyan alas 6:05 nin hapon. Alidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunya ng Martes. Sa pag-arakan mga pagriba, Mardila, Jenny Balyaran, Nicole Gloriani sa Newsbase, June Napolis sa Lado Teknikal asin Pag-asa. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Jasmine Balog. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kasi no pagantabay, masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga.